Ang tanong ngayon nasaan na nga si Senador Bato matapos ang gulo? Baka masagot ni News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, okay, anong updates? Yes, Lord, base nga sa isang mapagkakatiwalaang source, 2:30 raw ng madaling araw kanina nang lumabas sa Senate building si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ilang oras lang yan matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado. Kinumpirma raw ng Senate Secretariat sa isang hindi nagpakilalang senador ang impormasyon. Wanted ngayon ng International Criminal Court si Bato para sa kasong crimes against humanity. Una na rin iginiit ng Department of Justice na pwedeng arestuhin o isuko si Bato sa ating local authorities at dalhin nga sa ICC. Pero sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi niya makumpirma kung saan nananatili ngayon si Bato. Nalamang na lang daw niya itong impormasyon na wala na sa Senado ang senador nang mabanggit ito sa palace briefing kanina. Maging yung mga abogado ni De La Rosa na sina Attorney Celito Torion at Jimmy Bondo ay tumangging kumpirmahin kung nasaan si Bato dahil sa nila ay attorney-client privilege. Hinihintay pa rin daw ni Cayetano ang official report ng DILG kaugnay sa nangyaring putukan kagabi sa loob ng Senado. Lord? Okay. Camille, ano yung last known information about Senator Bato de la Rosa? Because last night, we saw a video of him riding the elevator. Dun sa video, may close-up pababa, kaya tumakbo pababa ang ating mga reporter. Tapos parang hindi naman daw natuloy doon, umakyat daw ulit. Saan siya pumunta, to your knowledge? At sino daw yung huling kasama pala? Denise, base dun sa post ng kanyang abogado na si Attorney Torion, sila yung huling magkasama. In fact, after nga mangyari itong putukan sa loob ng Senado, ay bumaba itong si Attorney Torion kasama si Senator Bato para tignan yung crime scene. In fact, nagphoto pa nga sila together, tapos pinicturean din ni Attorney Torion yung pinaka-crime scene kung saan nakita yung bintana na may mga putok nga nung barel. So, at around midtime yung huling post na yun eh. And then after that, yun nga, nung sumakay na raw sa elevator, ay wala nang nakakita kay Senator Bato. So ang hirap din, Denise, kasi siyempre dahil nga after mangyari yung putukan, ay pinalabas yung media at nagkaroon uli ng lockdown. So may ilang mga security na lamang na natira dito. Tapos nag-change din ng shift from yung mga graveyard to morning. So wala talaga makapagbigay ng specific detail nga kung or photo man lang kung sa nga ba talaga ay nakalabas sa building ng Senado. Pero yun nga, may source na nagsabi na around 2:30 a.m. nakalabas ng building ng Senate itong si Senator De La Rosa. Hindi ko alam, Camille, kung may nakausap ka ng mga taga-DOJ, Pero kahit sabihin natin na may lookout order, wala pa namang... Oo, wala nga eh. Wala namang pipigil kay Senator Bato kung aalis siya, di ba? Oh, Lord, kasi wala naman siya talagang technically kaso rito, hindi rin din naman siya iniimbestigahan at wala rin namang request na mailagay siya sa preventive hold departure order. In fact, tinanong din natin ang Bureau of Immigration if may record ng travel ngayong araw si Senator Bato at ang sabi ni spokesperson Dana Sandoval, walang recent travel. But again, ang immigration kasi, may information lang sila kapag international travel yan. So pag domestic, wala silang record dyan, Lord. So hindi natin makumpirma kung totoo rin ba yung ulat na kumakalat na allegedly may nakakita rin daw sa kanya sa airport. So hindi natin masasabi, Lord. Alright. Nako, kaya pa ba isang tanong? Sige Camille, umattend ka ba nung Yes, kanina, Lord. press con ni Senator Cayetano? Yes, Lord. Ayon kay Cayetano, dinirekta na nga niya yung secretariat na maisama na nga itong articles of impeachment sa calendar of business para nga ma-refer at by Monday, May 18, ay magko-convene na nga ang Senado bilang impeachment court. At oras nga na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ay manunumpa na si Cayetano bilang presiding officer at yung 23 na senador na tatayo bilang prosecutors. At dyan sa proseso nila rin yan, masusundan yung pag-i-issue ng summons, yung paghingi ng sagot mula kay VP Sara at then yung pre-trial. So matapos yan, Lord, saka lamang haandar yung proseso pero hindi masabi ni Cayetano kung kailan
magsisimula itong aktual na paglilitis. Pero pagtitiyak ni Cayetano, walang delay dahil susundin daw nila ang rules sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din niya na walang sino man sa 13 members ng Senate majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. At may dagdag ko na lang din na panghuli, Lord. Sinabi rin ni Cayetano na may sumusubok umano na mula sa minority bloc na kumuha ng mga miyembro mula sa majority bloc para muling sumali sa kanila. Sabi ni Cayetano, expected naman daw yan, may invitations daw to talk, at di umano ay may pananakot. So, I guess, makikita natin sa Monday if there will be another change of leadership, no? So, yun ang aabangan natin. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat, ang ating News 5 correspondent. Thank you, Camille Samonte.